Pangulo de la Cruz. Sa proyektong panaginip ni Marikit, wala pa ring angkop na pagsubok. Pinapanood ng buong mundo ang proyekto. Pinapanood ng buong mundo ang proyekto. Maaari po ba magbigay ng pahayag? Paumanhin po. Sangayon sa alituntunin, walang 20 taong gulang ay hindi maaaring maging pagsubok. May 3 araw na lang. 20 na ako. Ngunit, sa ratitaong pagtulog ito. Pwede. Hindi ka na magising. Wala kang pakialam. Walang problema. Wala akong pakialam. Kung sasali ka sa pagsubok, ang iyong pagkatao ay maglalaho sa mundo. Wala kang mamimiss? Wala na. Itong waiver, pirmahan mo ito. May susundo sa'yo sa 3 araw. Marikit de la Cruz? Hindi ka ba ang kapatid ni Pangulo de la Cruz? 5 taon namin itinulak ang proyekto. Ang proyekto na ipinangalan kay Marikit ay magiging unang hakbang sa pagbabago ng buhay agam. Huwag po kayong magbiro. Kung malaman ito, siguro dong magwawala si Pangulo. Si Kuya, hindi ganoon. Ngunit, ikaw ang senyorita ng de la Cruz. Tsaka, ang 3 kuya mo. Ang lahat ay nakaraan na. Totoo na noon. May masayang pamilya ako. Parang panaginip ang araw. Umuwi na tayo. Mula ngayon, pamilya mo na kami. Nung bata pa ako sa ampunan, unang naramdaman ang pag-ibig. Ngayon ang ika-10 kaarawan ni Marikit sa pamilya. Sa 4 na taon, debut niya na. Gagawin kitang pinakamasaya sa mundo. Promise? Dahil napakaganda ng panaginip, nakalimutan ko na ang panaginip ay magigising din. Ang kaligayahan ay hindi para sa akin. Nung ako'y 16, biglang natapos ang lahat. Sa wakas, nakita ko na ang aking tunay na anak. Ang aking tunay na anak! Ina, Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Bibili ako para sa'yo. Ano man ang mangyari, protektahan ka namin. halos ko nang makalimutan. May pagkikita, may paghihiwalay din. Ako, isang ampon, ang kaligayahan ay may hangganan at kailangang ibalik. Ate Stella, magandang umaga. Ikaw na pulube. Ako lang ang alak ng pamilya de la Cruz. Stella! 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 Marikit! Bakit mo ako itinulak? Kung ayaw mo sa akin, alis na lang ako. Hindi po, kayong dalawa. Ikaw na ampon, nagawa mong saktan ang aking tunay na anak? Alam mong may sakit si Stella. Walang puso ka! Nakakadismaya ka! Dapat hindi ka namin inampon. Kung magawa mo ulit, umalis ka sa bahay na ito! Proyektong panaginip ni Marikit, nag-emerensiya ng pagsubok. Magbibigay kami ng malaking kabayaran at pangangalaga sa iyong pamilya. Itong death certificate. Kung opisya na tinanggap, ang katauhan ni Marikit de la Cruz ay maglalaho sa mundo. Ang iyong impormasyon ay itatago ng mahigpit. Hindi malalaman ni Pangulo ng iyong pamilya. Kung nagbago ang isip mo, sa 3 araw, pwede kang makipag-ugnayan. Kuya Alfonso, ako na ang unang pagsubok. Para sa pamilya de la Cruz, ang aking huling pasasalamat. Stella, di ba sabi natin maghintay ka lang sa bahay? Sasamahan ka namin sa check-up. Mahina ang puso mo. Huwag kang magpilit. Okay lang ako. Kung may abala man, ako ang may kasalanan. Anong sinasabi mo? Ikaw ang aming kapatid. Dapat lang naman. Marikit!
Ilang araw na lang, ikapante na ako. Itong huling kaarawan ko na. Masakit! Panic attack! Hinga! Hindi makahinga! Marikit. Kuya, masakit. Hindi naman, di ba? Kuya, dalhin na si Stella sa ospital. Palagi na lang siyang napapanggap. Totoo, masakit. Wag na mag-artista. Sumagabal ka lang. Umalis ka na! Kahit mawala ako, walang mag-aalala. Kaya, kahit man lang, sana kayong lahat magiging masaya habang buhay. Mariket, okay ka lang? Huwag kang magpapakaba. Tatawagin ko ang mga eksperto. Ikaw ay gagaling. Ang kasalanan ko, ako ang hindi nakapag-alaga. Kuya Alfonso, Kuya Emilio, Kuya Rafael. Huwag kang umiyak. Kuya, Tia Luningning, Ginawa ko ang paborito mong sopas. Pangarap lang pala. dinala ko na po. Salamat, Tia Luningning. Senyorita, ang panic attack ay malubang sakit. Bakit hindi mo sinabi kay Gino ang Alfonso? Ano man ang sabihin, walang magbabago. Ama, ina, Ano to? Maling kwarto. Ang kwarto ni Stella ay katabi. Nagkasala ka na naman? Walang oras sa kalokohan. Naghihintay si Stella. dati sobrang magmahalan pa ang pamilya. Senyorita, totoo bang magiging subjekto ka ng proyekto? Proyekto ito ni Kuya, na inihanda ng 5 taon. Isa na lang ang magagawa ko. Bakit, Tia Luningning? Huwag sabihin sa iba. Itatala ko ang kaligayahan ng araw na ito. May pamilya sa tabi kahit may sakit. Gumawa ako ng sopas. Uminom ka habang mainit. Para sa akin, ba't tala dito, Ina? Siyempre, walang ibang makakain. Para lang sa'yo. Gumawa ako ng sopas para kay Marikit. Tina, salamat Tina. Pinaka-paborito ko ang sopas mo. Kung gusto mo, gagawa ko araw-araw. Promise? Masaya ako na nandito ka. Good girl. Uminom ka. Ang buong pamilya ko ay narito. Sabi ko na, huwag na silang pumunta. Pinuntahan pa rin nila ako. Ikaw lang ang aming kapatid. Hindi ka namin iiwan dito. Masaya ako. Salamat sa inyo. Ako lang ang anak ng De La Cruz. Ako lang ang anak ng De La Cruz. Isa lang ako. Ako naman na yon. Si Marikit sasakay sa akin. Eh kuya din last time. Sunod-sunod naman. Ako ang may kapansanan. Marikit, dito. Huwag mag-away. Umuwi na tayo. Simula pa lang,
Ako ba ay Pampalit lang? Ano? Nahanap ng subjekto? Lumipas ang 5 taon sa wakas, nahanap na. Kaya, sino siya? Pangulo. Ang subjekto ay? Pangulo, ang impormasyon ay dapat laging lihim. Utos po ni Pangulo. Siyempre, sumunod sa patakaran. Alagaan ng pamilya ng subjekto. Ang lahat ng gastos, babayaran ng De La Cruz. Ngunit ang subjekto ay isang ulila. Ulila. Alagaan niya si Stella. Titinan ko si Marikit. Wait, Alfonso o si Stella, ang tunay mong kapatid. Hindi pa siya tuluyang gumaling. Walang problema, Ama. Okay lang ako mag-isa. Mas malungkot si Marikit na yun. Si Marikit ay pamilya natin sa 14 Town. Paano ko siya pababayaan? Sasama ako. Ako rin. Nung nasa ampunan, hindi ko akalain na may pamilya ako. Binigyan ako ng Diyos ng pamilya De La Cruz. Doon ko unang naramdaman ang kasiyahan. Ngunit, ang matamis ay naging lason. Kung maibabalik ko lang, ayokong maging parte ng De La Cruz. Marikit! Ganun ba kami kasama sa'yo? Kuyas! Dapat hindi ako pumunta. Ayoko. Pakinggan ang mga salita mo. Nakakadismaya ka. Binigyan ka namin ng pagmamahal sa 14 taon. Dapat kang magpasalamat na naging parte ka ng De La Cruz. Hindi ka pa rin nasisiyahan? Tumayo ka. Ipaliwanag mo. Ginoo Rafael, magpakatatag po. Palagi niyang pinapahalagahan ang pamilya De La Cruz. Tsaka, Tia Luningning, ang mga sinabi ko ay hindi totoo. Nagsalita ako ng masama. Pasensya na. Wala namang nagustuhan ako dito. Wala na akong pakialam. Ginoong Emilio, may nakita na kong donor ng cornea. Totoo ba? Wow, Kuya Emilio. Magkikita ka na uli. Marikit, malapit na akong makakita. Kaya ang maging mata ko, nakatarantaduhan, huwag mo nang banggitin. Mag-ingat sa hagdan, Kuya Emilio. Walang problema. Ako ang maging mata mo. Kuya Emilio, tingnan mo ang mundo para sa akin. Ginoong Reyes, may hihilingin ako. Ano po? 1 linggo mula ngayon, pwede po bang ayusin ang operasyon ng cornea? Maganda. May 2 magandang balita. Huwag ka na mag-alala. Dalawa? Hindi mo pa alam? Para sa proyektong panaginip, nakahanap na ng subjekto. May salusalo sa 3 araw. Deserve natin mag-celebrate. Dapat kang dumalo. Dahil ang proyekto ay pinangalan sa iyo. Walang nakapansin. Nakaarawan ko noon. Kung malaman nila ako ang subjekto, magdadalamhati ba sila kahit kaunti? Senyorita, Para sa'yo to, ni Ginoong Alfonso, silently inihanda para sa kaarawan mo. Mahal na mahal ka ng lahat, senyorita.
Gusto mo ba? Ang ganda! Para lang sa prinsesa, diba? Ikaw ang prinsesa, Marikit. Sa ika-20 kaarawan mo, dagawa ako ng isang of-a-kind na kimono para sa'yo. Magnanakaw! Espialin order ni Kuya Alfonso para sa akin to. Huwag mong hawakan gamit ang maruming kamay mo. Hindi pala para sa akin. Hindi pala para sa akin. Sino ang nag-touch ng gamit ni Stella? Pasensya na. Akala ko sa akin to. Dapat mong tigilan na yan. Walang sayo dito sa bahay na to. Ang tangga ko. Naniniwala pa ako sa pangako. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan. Wala namang ganda sa akin to. Anong sinasabi mo? Hindi ito ordinaryong damit. Kung gusto mo, bilhin ko lahat ng kimono sa Japan para sa'yo. Okay ba? Okay ba? Kailangan mo ko kang pag-awayin si Stella. Akala mo pwede kang gawin ang gusto mo dito? Huwag kang maging mapapabaya. Marikit, humingi ng tawad kay Stella. Marikit, sabihin mo lang kay Ama ang gusto mo. Kahit bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Marikit, sabihin mo. Ako gusto ko lang na ang pamilya natin magkasama forever. Nasa panaginip pa ba ako? Sila ba talaga ang pamilya ko? Hihingi ng tawad para kay Marikit. Walang problema, Tia Luningning. Ako na lang. Ate Stella, pasensya na. Wala na. Mag-ingat next time. Walang next time. Kuya Alfonso, salamat sa regalo mo. Gusto ko talaga. Kung gusto mo, bibili din ako para sa'yo. Huwag na lang. Ulol! Putang ina mo! Senyorita! Alam mo ba kung gaano kami nagsakripisyo para sa iyo? Huwag kang sumobra! Pangatlong kuya, malapit na akong umalis. Kaya mula ngayon, hindi mo na kailangang magalit sa akin. Umalis na tayo. Pinakialaman mo ang kwarto ko? Ay, Marikit. Medyo masama ang pakiramdam ko. Sabi ng mga kuya, tutulungan akong ilipat dito. Okay lang sa'yo, di ba? Pinaupahan kayo dito ng mga kuya. Pinakamaraming araw dito. Mabuti para sa gamutan ni Stella. May sakit si Stella. Huwag kang makipag-away. Away? Nang siya ay bumalik, nag-away ba kami? Ano? Maraming hirap si Stella sa labas. Isang kwarto lang. Bakit ayaw mo ibigay? Okay. Palitan natin ng kwarto. Huwag na lang. May sakit ako sa kalinisan. Hindi ko kayang gamitin ang damit ng iba. Saan ako matutulog? May guest room pa, di ba? Matis ka muna. Wala namang matagal ako mananatili dito. Marikit, tutulungan kita. Tutulungan kita. Hold na lang. Kaya ko naman. Sandali lang. Ginoong Alfonso, maraming gamit sa guest room. Sira ang ilaw. May maraming ipis. Hindi talaga pwede. Maglinis ka na lang. Tia Luningning. Okay lang po. Ay, tutulungan kita. Marikit. Anak, ampun ka lang. Ang tanga mo ikumpara sa akin. Ang laki ng kwarto nito, maraming araw. Ang mga gamit, espesyal na ginawa. Gusto mo ba?
Sabihin mo lang kung kailangan mo ng ano. Ang ganda! Ang bait ninyo, kuya! Siyempre naman, ikaw ang aming pinakamamahal. Walang lugar para sa akin dito. Pusa. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil ayokong abalahin kayo. Nakita niyo ba si Pusa? Pinag-uusapan mo pa rin siya. Nahagat niya si Stella! Hindi gagawin ni Pusa yan. Sumilens! Kapag nahuli ko siya, paparusahan ko siya. Ngunit, Ito ang regalo niya sa akin. Ito ang regalo niya sa akin. Ito ang regalo niya sa akin. Alam niyo ang ugali niya, di ba? Ang tao nagbabago. Ang pusa rin. Mas mabuti na huwag na bumalik. Tama, lahat nagbago. Ngunit ang nagdala kay Pusa ay kayo rin, di ba? Sa huli, hindi na ako mahalaga sa inyo. Kapag nahanap ko si Pusa, dadalhin ko siya. Parang nasobrahan ako kanina. Titingnan ko siya. Pusa. Bakit? Regalo ko sa iyo. Magustuhan mo ba? Bakit mo pinatay si Pusa? Hindi ko gagawin yan. Sapat na. Sapat na. Ate Stella yan. Mag-ingat sa galaw. Sapat na. Pusa lang yan. Bumili na lang ulit. Malamig sa labas. Pumasok ka na. Kapag wala kami, maglaro ka na lang sa kanya. Ang cute niya. Panggalanan natin siya. Gusto mo si Pusa? Pusa? Maganda. Pusa. Si Kuya Rafael. Lahat nagbago. Lahat nagbago. Pusa, huwag kang umalis. Pusa. Malakas ang ulan. Hindi pa ba siya umuwi? Ang matigas ng ulo. Sinaktan mo siya? Dati, ayaw mo sumigaw. Nagpadalos-dalos lang ako. Pusa, huwag kang matakot. Pupuntahan na kita. Marikit. Marikit. Panaginip na naman. Finally, gising ka na. Marikit. Natulog ka buong gabi. Pasensya sa kahapon. Hindi dapat ako nagsalita ng ganoon. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Itong gown, pinili natin to. Ngayon ay espesyal na araw. Sana ipakita ni Marikit ang kanyang pinakamagandang anyo. Kuya Alfonso, Kuya Emilio, Kuya Rafael. Naalala niyo pa ba kung anong araw ngayon? Siyempre, naalala namin. Ngayon ay handog para sa proyektong panaginip ni Marikit. Ano pa ba ang inaasahan ko? Paano nila maalala ang aking kaarawan? Ang handog na yon ay para ipagdiwang ang aking pag-alis. Anong? Si Binibining Stella, sumakit na naman ang ulo niya. Ganito na naman. Okay lang ako. Alagaan niya si Ate Stella
Matapos ang handog, bibili ako ng pusa na katulad ni pusa ni Marikit. Hindi na ako maghihintay. Dumating na si Pangulo de la Cruz. Mayan ay handog para sa proyektong Panaginip ni Marikit. Maraming salamat sa pagdating ninyo. Ang tagumpay na ito ay dahil sa di nakilalang paksa. Maltus po tayo para sa kanya. At ang pamilya de la Cruz ay natagpuan din ng nawawalang anak na babae. Mula ngayon, papalitan natin ang pangalan ng proyekto. Sa proyektong Panaginip ni Stella. Walang marikit na natira sa pamilya de la Cruz. Walang hiya mong ampon. Pakinggan mo. Yung mabahong pusa na yan, ako ang pumatay. Ako ang pumatay. Ikaw nga ang may gawa. Papatayin kita. Pasensya na! Tulong! Nalunod ka ba sa init? Siya ang pumatay kay pusa! Hindi ako! Hindi ko ginawa yon! Marikit, bakit mo ako sinisiraan? Gusto mong siraan? Si Stella, di ba? Tama na yan! Huwag ka nang mag-artista. Gusto mong gayahin akong mahina para maawa ang mga kuya? Kitang-kita ko ang laro mo. Isipin mo to. Ipapalayas kita sa pamilya de la Cruz. Aray! Stella! Stella! Nalunod ka ba sa init? Marikit, bakit mo nagawa ang ganitong kasamaan? Pinagbigyan ba namin kayo? Nabigyan? Hindi ako makasalita. Gamot? Hindi ako makasalita. Huwag ka na mag-artista. Yung sakit, yung atake, hindi ako naniniwala. Ikaw ang sumugol kay Stella. Humingi ng tawad. Okay lang ako. Kung talagang nahihirapan si Marikit, ako na ang humingi ng tawad. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Si Marikit. Marikit, lumuhod at humingi ng tawad. Hindi mo narinig? Rafael, huwag ganyan. Si Marikit. Talagang nasasaktan. Ano ba talaga sakit mo? Bakit hindi mo sinasabi? Pasensya na. Hindi ko napansin na may sakit ka. Anong balak mo? Sinabi ko na, ipapalayas kita. Yung patay na pusa. Ang lakas ng sigaw nung namatay. Walang hiya! Hindi kita mapapatawad! Pumatay! Si Marikit! Siya ang sumaksa kay Stella! Stella! Okay ka lang? Stella! Kuya Emilio! Masakit! Stella, hindi mo kailangan gawin yan. Sila ay pipili sa'yo ng walang kondisyon. Mayos ka na. Kapatid mo si Stella. Bakit ka naging ganito? Gusto mo maghigante? Walang utang na loob. Pinagsisisian ko na kinuha kita. Hindi! Hindi ganyan! Wala na. Kahit anong sabihin ko, hindi niya naman ako paniniwalaan. Marikit, ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Biro lang ba sa'yo? Binayaran mo kami ng masama. Walang utang na loob. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Ama, si Marikit ay aming kapatid. Hayaan siyang humingi ng tawad kay Stella. Kalimutan na natin ang nangyari. Oo nga, Ama. Bilang ate, papatawarin ko na si Marikit. Wala na tayong relasyon?
Sige. Mali na simula pa lang. Dapat bumalik sa simula. Hindi ka na bata. Huwag basta-basta magsalita. Aalis ka sa pamilya de la Cruz at putulin ang relasyon? Since ayaw mo maging de la Cruz. Huwag ka nang bumalik. Kahit sinabi mo, gagawin ko. Sa lahat ng panahon, maraming salamat sa inyo. Ang aking kaarawan, may naging araw ng paalam. Paalam. Masakit! Seryoso? Hindi natin hahanapin si Mariket. Wala siyang pamilya o kaibigan. Sa lalong madaling panahon, siguro dun babalik din siya. Dapat matuto siya ngayong beses. Ama, ang pagputol noog na yan, paano kung seryosohin ni Mariket? Baka magwawala siya. Hindi. Hindi siya seryoso. Alam din ni Mariket yan. Anggulo, gusto niyo bang magko-picture kasamang pamilya? Senyorita, naghintay lang po ako. Na yun po ang kaarawan niyo. Gumawa lang po ako ng simpleng cake. Salamat po, Tia Luningning. Marikit, tiyento na. Maligayang kaarawan. Senyorita. Tia Luningning. Ho? Salamat po sa lahat. Sumunod ka. Ho. Itong lahat ng pera ko. Tanggapin mo. Hindi po pwede. Tanggapin mo. Umuwi ka na at maging masaya. Senyorita. Ang aking death certificate. Nasa kwarto ko. Antayin mo. Pagkatapos kong pumasok, sa kabaong ng pagtulog, maitago sa time capsule ng aming tahanan. Senyorita. Tingnan mo, dito walang makakakita. Mula ngayon, ito ang aming tahanan. Kuya Emilio, ano po yan? Para sa palitan ng journal, susundan natin. Mariket, nandito lang ako para sa'yo. Maniniwala at susuporta sa'yo. Ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, biro lang ba sa'yo? Mariket, salamat sa padiging mata ko. Dahil sa'yo, may liwanag ang mundo ko. Malapit na akong makakita. Kaya ang maging mata ko nakatarantaduhan. Huwag mo nang banggitin. Mariket, ikaw ang prinsesa ng pamilya de la Cruz. Anong gusto mo? Bibili ako para sa'yo. Akala mo pwede kang gawin ang gusto mo dito. Huwag kang maging gahaman. Sa huli, ako lang ang naalala. Antayin na lang natin si Mariket. Ako ang tunay na anak. Bakit pa natin hihintayin si Mariket? Huwag kang makulit. Kayong dalawa ay anak ng pamilya de la Cruz. Nawala ka ng 16 na taon. May pagkakasala sa puso namin. Kaya ka namin inaalagaan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Mariket. Alam ko.
6 na taong gulang pala si Marikit. Hindi nala siya dito sa bahay. Ako nagpalaki sa kanya. Siya ay tulad ni Stella. Palaging gusto ni Marikit na magpakuha ng pamilyang litrato. Ngunit naghintay siya ng 14 taon. Wait, anong petsa ngayon? Agosto 6. Totoo ba? Ngayon ba ang karawan ni Marikit? Putang ina. Nakalimutan kong napakahalagang araw na ito. Paano nangyari to? Sa mismong kaarawan niya, sinabi ko pa ang masasakit na salita. Kailangan natin siyang hanapin. Emilio, ingat sa daan. Emilio, ingat sa daan. Kuyas, Ama, Ina. Binabati kita, binibining Stella. Ngayon, ikaw na ang isang senyorita ng pamilya de la Cruz. Tama. Sa wakas, nakabalik na ako sa pamilya de la Cruz. Hindi ko hahayaan na may humadlang pa sa akin. Ngunit kung malaman nila na si Marikit, ang kanilang tunay na pamilya, baka magsisi sila. Hindi nila malalaman. Kahit malaman nila, ang pusong nasira ay hindi na mabubuo. Ganito na ang gabi. Saan ba siya pupunta? Kuya, mas bilisan mo. Mula ngayon, ako na ang iyong ina. Ako naman ang iyong ama. Marikit! 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 Umuwi na tayo. Mula ngayon, pamilya ka na namin. Aalis ka sa pamilya de la Cruz? Itatapos mo ang relasyon natin? Hindi ka na bata. Huwag mong basta-basta sabihin yan. Since you don't want to be a De La Cruz, then never come back. Binayaran mo kami ng sama. Walang utang na loob. Wala na yon. Wala na kaming relasyon. Sana ang inyong kinabukasan ay kumikinang tulad ng mga bituin. Ang 14 taong pag-aalaga. Ang 14 taong pinagsamahan. Hanggang dito na lang. Utang na loob ay nabayaran. Luningning! Lumapit ka! May problema po ba, Ginoong Rafael? Anong problema? Hindi ba sinabi ko na linisin mo ang kwarto? Nasaan ang ilaw? Bakit hindi pa ayos? Alam mong si Marikit, takot sa dilim. Wala na pong takot si senyorita. Hindi posible. Tuwing matutulog si Marikit, kailangan may ilaw. Paano niya malalampasan ng takot? Huwag matakot. Nandito ako. Maghihintay ako para sa iyo. Takot ako. Kailan magliliwanag? Walang mangyayari. Patuloy namin papaliwanag ang ilaw para sa iyo. Luningning, ipaliwanag mo sa akin ang nangyayari. Ilang araw lang nakalipas, pagbalik ni senyorita sa silong, hindi na siya takot sa dilim. Sa silong? Kayo dalawa ang pumasok. Bakit mo kinulong si Stella? Dahil sa iyo, nawala ng malay si Stella! Hindi po! Wala akong ginawa! Magpapalusot ka pa? Mag-isip ka dito at maranasan ang takot ng pagkakulong. Ama! Ina! Pangatlong kuya! Takot ako!
Sinong tutulong sa akin? Huwag niyo akong iwan! Si Senyorita Niloxa, silang buong araw, sa harap ng buhay at kamatayan, ang kadiliman wala ng halaga. Hindi, gusto ko lang siyang disiplinahin. Hindi ko talaga balak siya ikulong. Noong kinuha namin si Marikit, nangako ako na tratuhin siyang tulad ng tunay na anak. Ngayon, nagsalita pa ako ng masakit na salita. Walang sagot ang telepono niya. Ang maasahan ni Marikit, tanging kami na lang. Luningning, alam mo ba kung nasaan si Marikit? Alam mo ba nasaan siya? Hindi ba sinasabi niya sa iyo lahat? Wala na po si Senyorita dito. Sa panahong ito, para kanino ka nagdadrama? Si Senyorita, sinabi niya na ngayon, gusto niyang mag-isa. Hindi pwede! Kailangan kong hanapin siya! Sasama ako! Manyaring, kung talagang para kay Senyorita, hayaan niyo siya mag-isa muna. Sa halip, gawin niyo na lang ang paghahanda para sa debut. Para sa debut? Sa pagbalik ni Senyorita, sigurado siya ay magagalak. Got it. Gagawa ako ng pinakamagandang seremonya. Marami pa akong paghingian ng tawad. Sa pagkakataong ito, gagawin kong pinakasaya si Marikit. Tayo na lang maniwala na babalik si Marikit at maghintay tayo. Sa loob ng maraming taon, hinihintay ni Senyorita na balikan niyo siya. Sa pagkakataong ito, Inyong turn na maghintay. Si Marikit ay nasisiyahan sa amin. Kaya siya umalis nang walang paalam. Overthink ka lang. Diba may operasyon ka bukas? Magpahinga ka na. Kuya Emilio, hindi umalis si Marikit ng mahigit 3 araw. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong babalik siya sa loob ng 3 araw. Ang tagumpay ng operasyon ay mas masaya para sa kanya kaysa sa kahit anong regalo. Emilio, di ba ikaw ang pinakamalapit kay Marikit? Nung bata pa kayo, sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang mata sa'yo. Kung mangangailangan ng mata ni Marikit para makakita ako, mas gugustuhin kong hindi makakita habang buhay. Bakit? Bakit hindi ko magawa ang simpleng paglalakad? Walang problema, kuya. Ipapagamot ko ang iyong mata. Marikit, malapit na akong makakita. Gusto kong gamitin ang mata kong ito para makita ka. Bumalik ka na. Magtiwala po kayo. Ang operasyon ni Ginong Emilio ay matagumpay. Ama, Ina, Kuya, Rafael? Emilio, nakikita mo na ako? Kung walang nag-donate, hindi matatapos ang operasyon. Napakaswerte natin. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito.
Gusto ko salamat siya ng personal. Nakontak na namin siya, pero ayaw niya malaman ang pangalan. Pwede ba akong magsulat ng pasasalamat? Sa pamamagitan ng sentro ng transplante, hindi siya mahihirapan. Okay, ganun na lang. Kuya Emilio! Hindi si Marikit. Kuya Emilio! Finally, nakakita ka na! Si Binibining Marikit. Hindi pumunta para sa check-up. Check-up? Ano yung check-up? Hindi alam ng pamilya niya. Si Binibining Marikit ay may matinding panic disorder. Pag-atake, nararamdaman niya ang matinding palpitasyon at pagkakahilo. Pwede pa siyang ma-shock at mamatay. Sa atake, nararamdaman ang matinding pagkabigla at paghingal. Maaari pang magkaroon ng pagkamatay. Fernando, bilisan! Ama! Ina! Ano ba to? Mali ang kwarto. Ang kwarto ni Stella ay sa tabi. Nagkasala ka na naman, no? Wala akong oras para sa kalokohan mo. Naghihintay pa si Stella. Huwag ka na mag-artista. Nakaharang ka. Umalis ka na. Gamad. Huwag ka na mag-artista. Walang sakit na ganyan. Hindi ako naniniwala. Ikaw ang sumaksa kay Stella. Humingi ka ng tawad. Paano nagkaroon ng panic attack? Maaring ang dating insidente ay nagdulot ng trauma kaya nagkaroon ng panic attack. Mahal kita doon, Rafael. Papatayin kita, tapos sasama akong mamatay para magkasama tayo magpakailanman. Stella. Ikaw ang nagligtas sa akin. Saan si Marikit? Ang duwag na yun, una nang tumakbo. Hindi, Mari. Nasugatan si Marikit noon. Grabe ang sugat niya. Ni isa sa amin. Walang nakapansin. Ako, hindi karapat-dapat maging kuya. Ako, hindi karapat-dapat maging kuya. Siguro ay ayaw niya mag-alala kami. Kaya hindi niya sinabi. Kailangan akong umuwi. Wala kang problema. Hindi ito kasalanan mo, Stella. Hindi namin napansin. Sa pagbalik ni Marikit, ang utang na loob ay doble nating bayaran. Kuya Emilio, ngayon nakikita mo na. Sasamahan kita kahit saan. Ako, gusto kong umuwi. Gusto kong muling makita ang lugar na tinitirhan namin ni Marikit. Mag-ingat. Kuya Emilio? Para kahit bumangga ka, walang mangyayari.
Ano ito? Origami. Sabi, kapag ninatas na matinay na, matutupad ang hiling, sana gumaling ang mata ni Kuya Emilio. Bobola lang yan. Hindi naman matutupad. Hindi pwede. Kapag natapos, ilagay sa time capsule. Capsula? Time capsule. Sina, nalala niyo pa? Yung time capsule na nilibing natin kasama si Marikit. Gusto kong muling makita yun. Ama, Ina, maghintay na lang po kayo dito. Kuya Alfonso, Kuya Emilio, Kuya Rafael, matagal na akong naghihintay. Hindi na kita papahintayin, Marikit. Itong kuneho na binigay ko kay Marikit. Ano ito? To para sa pagpapalitan ng journal dati. May time capsule pala tayo. Nakalimutan ko na. To, si Marikit lahat ang sumulat nito. Si Marikit lang pala. Nakatatandaan pa. Siya. Palaging iniisip ang tungkol sa amin. Ngunit kami, Umuwi na tayo. Mula ngayon, pamilya na tayo. Parang panaginip ang araw-araw. Ako, ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit, nakakatakot din ang kaligayahan. Kung magising ako, mawawala ba lahat? Marikit. Mga kuya, ang kasama ko sa maraming unang beses. Ako si Marikit de la Cruz. Sana maging magkaibigan tayo. Unang pagdalo sa pagtanggap. Unang pag-make up. Unang suot ng kimono. Binigyan ako ng sobrang pag-ibig ng mga kuya. Gusto kong suklian sila ng buong puso. Pinaka nababahala ako kay Kuya Emilio. Madalas siyang nasusugatan dahil bulag. Okay lang ba si Kuya Emilio? Alam ko, palaging nagdurusa si Kuya Emilio. Palagi ko namang alam yan. Kung mababalik ang paningin ni Kuya Emilio, gagawin ko ang lahat. Bago mangyari yan, ako ang kanyang mata. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kuya Alfonso, mukhang pagod sa trabaho. Palaging hindi makatulog.
ang mga pabula. Sana makatulong sa kanya. Kuya Rafael, mula idol hanggang aktor, mahirap siguro yan. Sundin mo itong gawain. Gusto kong makatulong sa abot ng aking makakaya. Mag-aaral akong mabuti. Okay lang ba? Kukunin ko ang band-aid. Sana balang araw, masabi kay Kuya Rafael na ikaw ang pinakamahusay na aktor. Marikit, bumalik ka na. Hindi pa kita nasasabihan na nakakakita na ako. Gusto kong makita ang mukha mo. Masama sa mata ang matagal na tingin. Ang album na ginawa ni Marikit. Tingnan natin pagkatapos. Anong ito? Binibining Stella, huwag po ninyo gawin. Ikaw lang na alipin. Pipigil sa akin? Wala nang istorbo na yon. Bakit pa natin itong tinitira? Senyorita, ang naiwan na huling bagay. Huwag itong itapon. Senyorita? Alamin mo, ako lang ang anak ng pamilya de la Cruz. Ako ang senyorita ng bahay na ito. Mag-ingat sa salita! Yun ay gawa ng Senyorita at Ginoong Alfonso na album na ginawa nila, Huwag Hawakan. Magagalit si Ginoong Alfonso. Ang lumang album na ito, wala namang mag-aalala. Huwag po, Binibining Stella! Huwag po! Tigil! Tingnan nyo, gumawa ako ulit. Ang pinakamasasayang alaala natin, nandito lahat. Ang galing mo, Marikit. Pagod ka na? Wala lang. Kapag nakikita ko lang ito, naalala ko ang mga masasayang sandali. Tutulong din kami. Sa pagtanda natin, Babalikan natin ang mga alaala. Mahalagang bagay ito. Ingatan natin ito. Siyempre naman. Halika, tulungan kita. Halika, tulungan kita. Halika, tulungan kita. Halika, tulungan kita. Ang mga bagay na 14 taon na alaala natin ito. Nilapastangan mo lahat. Album lang naman yan. Hindi na si Marikit ang kapatid nyo. Kuya Rafael, gumawa tayo ng bagong album. Okay na yan, di ba? Tayo na. Hindi ka si Marikit. Huwag mong hawakan ang mga gamit ni Marikit. Hindi ko papayagan. Kuya Rafael, ikaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Sakit ng dibdib ko. Si Marikit. Kahit gaano kahirap, kinaya niya. Sa'yo, wala akong pasensya. Umalis ka sa harapan ko. Hanapin ang pinakamahusay na tagapag-ayos. Walang silbi na. Naging abo na. Ano ang gagawin? Kung makita ni Marikit ito, siguradong Senyorita, hindi na. Babalik pa. Si Senyorita. Hindi na. Babalik pa. Si Senyorita, hindi na babalik pa.
Ano ibig mong sabihin? Gusto kong ipaalam sa inyo. Kahit bumalik si Senyorita. Ang puso niya ay patay na at hindi na mababalik. Hindi na mababalik. Sa pagbabalik ni Marikit, gagawin ko ang lahat para magbayad. Siguro mapapatawad niya ako. Album lang naman yan. Kung ganoon, gagawa kami ni Marikit ng sadred. 1,000 pa. 1,000 album. Gagawa lang ulit. Papalitan lahat. Ama, kami ang nagkamali. Ngunit mula ngayon, gagawin namin ang lahat para ipakita kay Marikit. Sa pagbabalik niya, makakapagpamilya picture na tayo. Nagkasundo kami ni Marikit. Dibilhan ko siya ng pusa katulad ni Puting Pusa. Babalik ako agad. Bibilhin ko na. Hindi. May pusa bang katulad nito? May pusa bang katulad nito? Dala ang litrato maghanap sa lahat ng pet shop. Siguro mahanap ko. May litrato ka? Wala. Pero may alam akong may video. Bakit ngayon lang naalala? Ang dami nito. Paano natin ayusin? Kailangan nating tingnan isa-isa. Sinaktan ni Stella si Marikit? Si Stella, sinampal, si Marikit. Bakit ka ganang kakapal? Pamilya kami pupunta sa pista. Bakit ka sumama? Ampon ka lang? Ate Stella, please. Gusto ko talaga sumama ngayon. Matagal na kami hindi. Sila ang pamilya ko. Alamin mo ang lugar mo. Huwag ka makapal ang mukha. Magmadali na kayo. Kuya Alfonso, hindi na ako sasama. Mag-enjoy kayo. Bakit? May tampo ka ba? Matagal na kami naghihintay. Sige na. Umalis na. Palaging pasaway. Matagal na kami naghihintay. Matagal na kaming naghihintay. Ikaw na bahala. Stella, tara. Okay. Pista na. Kami. Palaging akala namin pasaway si Marikit. Hindi namin nakalain na ganito ang totoo. Nagkamali kami kay Marikit. Si Stella ang may gawa nito! Hanapin ang siyenso tungkol kay Puting Pusa. Para may dahilan, tayong tanungin si Stella. Ano ito? Maruming pusa? Kasama ang amo mo, maglaho kayo sa mundo. Paano nangyari? Ganito pala ang tunay na ugali ni Stella. Ang ipinakita niya sa amin. Puro palabas lang. Palagi lang pala kaming niloloko niya. Nakita mo si Puting Pusa? May mukha ka pang magsalita? Nakagat niya si Stella! Bakit mo pinatay si Puting Pusa? Itigil mo! Kapatid mo si Stella! Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Huwag nang matakot. Dahil hindi namin siya pinaniwalaan, kaya hindi na nagsalita si Marikit. Apatayin ko si Stella! Rafael! Ang gown na ito, napakaganda. Marikit, mas maganda ako sa'yo. Sa wakas, nawala ka na. Hindi ninyo akalain. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya de la Cruz. Ang pamilyang ito, puro tanga. Hoy! Ikaw! Kuyas! Bakit suot mo ang damit ni Marikit? Huwag mong hawakan ang gamit ni Marikit. Hindi ganyan! Ako lang! Mag-iimbento ka pa! Hindi ganyan. Gusto ko lang. Mag-imbento ka pa! Ano ang nangyari? Emilio, Juan! Huwag sisihin si Stella. Luma lang itong damit. Kapag gumalik si Marikit, bibigyan ko siya lang bago. Ina! Palagi nilalaglag ni Stella si Marikit.
Pati si puting pusa ay pinatay niya. Stella, totoo ba ito? Kuya Emilio, maniwala ka. Huwag pakinggan ng iba. Paano ko magagawa saktan ng kapatid? Si puting pusa, lagi ko siyang... Sumagot! Nagsisinungaling ka pa! Nakunan ka ng CCTV! Di ba sinabi mong ninakaw ni Mariket? Marikit, pakiusap! Regalo ito ng mga puya para sa ating pagbabalik. Alam mo napakahalaga nito para kay Stella. Ninakaw mo pa? Hindi ako... Nagsisinungaling ka pa! Walang hiya ka bilang De La Cruz. Huminim ang tawad kay Stella. Balik mo ang kwintas! Kung hindi, palalayasin ka sa bahay. Bakit hindi kayo naniniwala? Dito mga taon, palagi mong nilalaglag si Marikit. Walang ginawang mali si Marikit. Hindi ganyan. Dahil hindi ka namin mahanap, ginawa namin lahat para makabawi. Kahit nakalimutan namin si Marikit, hindi ka pa rin kontento. Bakit mo ginawa kay Marikit? Kapag bumalik si Marikit, humingi ka ng tawad. Ako ang totoong anak ninyo! Bakit? Bakit hindi sa kanya lang? Pakinggan mo! Hindi ka kailanman makakaigit kay Marikit. Umalis ka dito. Walang karapatan ka pumasok dito. Hindi ko akalain na gagawin ni Stella ang bagay na ito. Ngayong naalala ko, mas mabait pa si Marikit. Nung nandito siya, wala akong naramdaman. Ilang araw lang siyang nawala. Ilang araw lang. Ramdam ko na ang kalungkutan. Ang kasalanan namin. Sa pagbalik ni Marikit, simulan natin muli. Inibining Marikit de la Cruz, maligayang ika-20 kaarawan po. Naghihintay ang iyong pamilya sa iyong pagbabalik. Inibining Marikit de la Cruz, maligayang ika-20 kaarawan po. Naghihintay ang iyong pamilya sa iyong pagbabalik. Binibining Marikit de la Cruz, maligayang ika-20 kaarawan po. Naghihintay ang iyong pamilya sa iyong pagbabalik. Bukas na ang pagbabalik ni Marikit. Ipakita natin ang ating sinseridad. Ang lumang tindahan sa lumang bayan, isang sa mundo na kimono. 10 luxury cars and 100 bodyguards are ready. Never again will anyone hurt Marikit. Binili ko ang buong kagamitan ni Alindo. Sa si Marikit ang pinakamagandang liwanag ng pamilya de la Cruz. Magkasama kami ng ina ay naghanda ng 10 luxury condo at mansion para si Marikit ay may tunay na tahanan. Dammit, Marikit! Habang buhay ka, hindi kita papasukin dito! Ang debut ng senyorita. Ay, masasaksiyan ko. Matagal na kami naghihintay. Bakit hindi pa bumalik si Marikit? Hindi na ba kami mapapatawad? Nandito na. Magandang araw po. Pinindot ko na po ang bell. Ang bahay po ba ito ni Binibining Marikit de la Cruz? Para po sa inyo ang padala. Surpresa ba ito? Parang dati pa rin si Marikit. Kahit kaarawan niya, may regalo pa sa amin. Magandang bata talaga. Buksan na natin. Ang sulat ko sa nag-donate ng mata.
Salamat sa iyo. Nakita ko muli ang mundo. Nakita ko muli ang mundo. Hindi ko alam kung anong karanasan ang nagtulak sa iyo na ibigay ang iyong mata. Ngunit ipinapangako ko na itatago ko ang utang na loob at mamumuhay ng maayos. Sana masaya at ligtas ka. Pasensya na, baka may mani sa address. Ang liham na ito ay para sa nagbigay ng mata. Ha? Hindi, para talaga kay Binibining Marikit de la Cruz. Ngunit, paano napunta kay Marikit ang liham na ito? Ngunit ako, Hindi maaari. Emilio! tama nga. Ang mga mata ni Marikit ang binigay sa akin. Emilio! Tamangga. Si Marikit. Ang nagbigay. Marikit, malapit na akong makakita. Kaya huwag mo nang sabihin na ako ang magiging mata mo. Ang tanga ng sinasabi mo. Kuya Emilio, ipagpatuloy mo ang pagtingin sa mundo. Ibabalik ko ang mata kay Marikit. Wait lang. Kalma lang. Kuya Emilio. Bakit? Bakit si Marikit? Donated her cornea, meaning she's living as a blind person now. Luningning, sabihin mo sa akin, nasaan si Marikit? Sinabi ni Senyorita, huwag sabihin sa sinuman. Ngayon, si Marikit ay bulag na. Paano kung may mangyari sa kanya? Ang sakit na ginawa natin, hayaan natin tayo ang magbayad. Luningning, pakiusap. Sabihin mo sa amin. Luningning. Jinan, pakiusap. Naintindihan ko. Nilagay ni Senyorita ang kanyang pinakamahal sa time capsule. May clue doon. Rosalinda! Magpakatatag ka! Paano nangyari to? Ito ang iniwan niya nung umalis siya. Hindi pwede. Paano namamatay biglang tao? Hindi pa magyatubang petsa. Agosto 3? Sa ika-6, nag-celebration pa kami. Nandun siya nun. Sinadya ba niyang gumawa ng peking kamatayan? Para lang pahirapan kami? O hindi na talaga siya babalik? Luningning, sabihin mo sa amin. Magkapanggap na patay? Hindi gagawin ni Marikit yan. Pakisabi na lang, hayaan mo kaming sabihin sa kanya kung gaano kami nagsisisi. Mahal na mahal niyo siya. Bakit noon nagawa niyo ang masakit na bagay? Huli na. Huli na ang lahat. Totoo bang Itong iniwan niya bago umalis. Pinaiwan ito ni Senyorita bago umalis. Kung malaman nila ang katotohanan,
Ibigay mo ito sa kanila. Wala nang kailangang sabihin pa. Ni-record ito pagkatapos ng handaan. Handaan? Asa ka? Kapatid mo si Stella! Bakit ka naging ganitong bata? Gusto mo magigante? Walang utang na loob! Nagsisisi ako na kinuha kita dati. Hindi ganyan ang nangyari. Sawa na ako. Saka naman kayo, hindi naman ako pinaniniwalaan. Mariket, mabait kami sa'yo. Pero para sa'yo, biro lang lahat. Binayaran mo kami ng sama. Ang sama mo talaga. Mula ngayon, wala na kaming relasyon! Ako nagtulak kay Marikit. Ama, ina, pangunang kuya, pangatlong kuya. Marahil. Ito na ang huling pagtawag ko sa inyo. Nang makita ninyo ito, wala na siguro ako. Sa sandaling tinalikuran ninyo ako, ang nag-aalangang ako, nagpa siyang umalis. Walang ibang mapili, kundi ang umalis. Ngunit naniniwala ako na mahal ninyo ako. Tama, di ba? Ang araw na puntahan ninyo ako sa bahay ampunan, hinugot ninyo ako sa dilim. Binigyan ninyo ako ng tahanan. Tinuruan ninyo ako ng pag-ibig. Binigyan ninyo ako ng maraming magagandang alaala. Ang 14 taon sa pamilya de la Cruz, ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Binigyan ninyo ako ng maraming alaala. Itatago ko ang mga ito sa puso ko. Habang nabubuhay ako, pahahalagahan ko ang mga ito at mabubuhay ng maayos. Parang sinasabi ng langit, huwag maging sakim sa kaligayahan. Kaya binalik ng Diyos ang aking kaligayahan. At pagkatapos, tinalikuran ninyo ako. Tama, di ba? Kaya't sa ganitong paraan, paalam na paalam, Kuya Alfonso. Salamat sa pag-aalaga mo. Salamat sa pagpapasaya mo. Salamat sa pag-aalala mo. Nangyari rin ang inaason ni Kuya Alfonso, ang proyektong panaginip. Masaya akong nagtagumpay. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Magpakasaya kayo palagi. Kuya Emilio, paalam. Masaya akong nakakita ka na. Salamat sa init ng iyong puso. Masaya akong nakakita ka na. Maganda ang mga mata mo, Kuya Emilio. Para sa akin. Tingnan mo na mabuti ang magandang mundo.
Pangatlong kuya. Paalam. Ikaw ang aking bayani. Ano man ang mangyari, ikaw ang pinakamagaling na bida sa puso ko. Mahalin mo ang iyong sarili. Ama, Ina. Paalam. Salamat sa init ng aking tahanan. Masaya akong nakita kayo. Ang pakasaya kayo palagi. Ang pagmamahal ninyo. Hinding-hindi ko malilimutan. Masaya akong maging kapatid at anak ninyo. Salamat sa magandang panaginip. Ngunit kailangan ko nang magising. Kung may susunod na buhay, ayoko nang maging pamilya ninyo. Stella! Ikaw ang may kasalanan! May mukha ka pang dumali? Ikaw ang nagpapatapon kay Mariket, di ba? Rafael! Huwag ka niyan! Kumalma ka! Kahit paano, si Stella ay iyong kapatid. Alam namin na nasasaktan ka dahil kay Marikit. Ngunit hindi mo dapat gawin ito. Stella! Stella! Rafael! Gusto mong patayin si Stella? Matapos mawala si Marikit, hindi ko na kaya mawala si Stella. Ngunit hindi ko siya mapatawad. Siya ang nagdulot ng lahat kay Marikit. Sa pagbabalik ni Marikit, ipapalayas ko siya. Stella, ayos lang ba ang aking anak? Ang kalagayan ng puso niya ay malala. Kailangan siya ng agarang pagtugon. Matapos ang pagsusuri, natuklasan namin na may namamanang sakit sa puso siya. Namamanang? Hereditary? Totoo ba? Walang namamatik sa sakit ng pusong De La Cruz. Impossible yan. Opo, taon-taon kami nagpa-medical. Walang sakit sa puso na nakuha. Siya ay Type B. Type A naman sina ina at ama. Paano siya naging Type B? Si Stella, totoo bang siya ay sa amin? Totoo bang siya ay sa amin? Huwag ka na makabigay. Nung kinuha namin siya sa ampunan, napatunayan ng kanyang dugo at DNA. Walang pagkakamali. Siya ang aming anak. Tanungin na lang siya. Direk kay Stella. Hey, sino ka talaga? Pangatlong kuya, ako ang inyong kapatid. Walang sakit sa puso ang pamilya natin. Type A, sina ina at ama. Type B ka, di ba? Na-check ko na lahat. May Manilang dito. Ama, Ina. Hindi ka na kami maloloko. Mayong nalantad, huwag kang umasa na makakatakas. Hindi ko talaga alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka na magpanggap! Nalantad na ang lahat. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw na to. Hindi ka na parte ng pamilya namin. Ina, may problema ba? Bigla mo akong tinawag.
Alam mo ba, Stella? Ang bata dito noong 10 taon na ang nakalipas. Siya pala ang prinsesa ng Grupo de la Cruz. So what? Ano naman ang pakialam ko? Hindi mo ko ba naiintindihan? Palitan mo lang ang dokumentong ito, magiging tunay kang prinsesa ng pamilya de la Cruz. Okay. Gagawin ko ang sinabi mo, Ina. Ibigay mo ito sa pamilya de la Cruz. Magiging buhay prinsesa ang hihintayin mo. Ngunit huwag mong kalimutan na ang iyong tunay na ina ay ako. Siyempre, hindi ko manilimutan habang buhay. Stella, anong nangyayari? Buksan mo ang pinto! Stella, tulungan mo ako! Paumanhin, Ina. Sa wakas, magiging tunay na anak ng pamilya de la Cruz na ako. Tama. Ganyan nga. Walang dugong de la Cruz sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ganyan naman talaga ang totoo, di ba? Kinuha ninyo ako sa ampunan. Naging parang panaginip ang buhay ko. Bakit ko naman pakakawalan to? Madali lang palang buhay. Ang kapal mo! Ninakaw mo ang 4 na taon ng buhay namin. Pinahirapan mo pa si Marikit. Hindi kita mapapatawad. Nilapastangan mo ang pagmamahal ng iba. Pinaglaruan mo pa ang DNA. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko ginawa yan. Pinagpalit ko lang ang mga tala. Yung totoong kapatid. Nasa ampunan pa ba? Sabihin mo na. Nasa saan ang bata ngayon? Nasaan ang aking anak? Ang bobo ninyo talaga. Sabihin mo. Nasa saan ang bata? Nasaan ang aking anak? Siya ang inyong pilagbuhisan, si Marikit de la Cruz. Stella, kung magsalita ka pa ng walang katotohanan, itakon kita ngayon mismo. Hindi mo kayang paniwalaan. O baka ayaw mo harapin ang ginawa mo sa tunay mo, anak. Ayaw mo lang aminin. Si Marikit ang aking tunay na anak. Stella! Bakit mo ginawa to? Ako rin ay ulila. Bakit si Marikit lang ang inampunan ng De la Cruz? At naging senyorita pa? Pareho kami ulila. Si Marikit ay prinsesa, pero ako ay namuhay sa hirap. Hindi ko matanggap. Ngayon, wala na to. Patay na siya. Papatayin ko siya! Nagpanggap bilang kapatid. Patuloy na inapi si Marikit. Patayin mo pa si puting pusa! Hindi lang yan. Ako rin ang nagkulong sa kanya sa silong. Tsaka, nung sinusubukang saksakin ka ng stopper mo, si Marikit ang sumalat. Mahal kita, Don Rafael. Papatayin kita. Tapos isama ako mamatay para magkasama tayo magpakailanman.
O di ba alam kay pakatlong kuya na ako ay nasugatan? Kung hindi, sisisi siya sa sarili. Stella, ikaw ang nagligtas sa akin. Si Marikit? Yung duwag, nang nakita ang panganib, una siyang tumakbo. Halos mamatay ako ngayon. Pinabayaan mo pa ako tumakbo, walang utang na loob. Kung hindi dahil kay Stella, patay na ako ngayon. Kaya, nawala ng kulay si Marikit noon. Para protektahan ako, nagsuka siya ng buhay. Stella! Hinding-hindi kita mapapatawad! Kayong pareho lang. Ang puta! Binigay ni Marikit ang kanyang mata. Pinagtabuyan mo pa. Ngayon, hindi mo ba ako tinitingnan gamit ang mga mata niya? Marikit, malapit na ako makakita. Kaya, huwag mo nang sabihin na magiging mata ko. Ingat sa hagdan, Kuya Emilio. Ano ito? Onigamitsuru. Sinasabi na kapag nakagawa ng 999, matutupad ang hining. Sana gumaling na ang mga mata mo, Kuya Emilio. Bakit? Bakit hindi ako makalakad ng maayos? Walang problema, Kuya Emilio. Tiwala lang. Dadamutin ko ang mga mata mo. Gusto kong ibalik kay Marikit ang mga mata. Kung babalik si Marikit, ako, okay lang kahit hindi makakita habang buhay. Oo nga! Yung pagtutusok ni Marikit sa akin dati, plano ko din yun. Marami pa. Gusto niyo marinig? Walang hiya! Papatayin kita! Rafael, tumigil! Alfonso, ang bogo mo talaga. Yung proyektong panaginip na yan, walang kinalaman sa akin simula umpisa. Binanggit ko lang ng kaunti. Adal kang naloko, binago mo pa pangalan. Yun na ang pag-ibig mo? Matagal nang nawala. Mula ngayon, ang opisyal na pangalan ng proyekto ay Proyektong Panaginip ni Stella. Bobohan ako. Naniniwala sa iyo. Sa huli, ako ang nagasgasan si Marikit. Tama na ang drama. Mahal kita? Mahalagang tao. Totoo kayong naniniwala? Anong sabi mo? Lalo na ikaw? Tuwing ako'y naglason kay Marikit, sino ang unang sumuntok sa kanya? Yun ang pag-ibig? Huwag kang katawa. Ang pag-ibig mo ay suntukin siya, magduda sa kanya. Yun ang tinatawag kong proteksyon?
Ikaw din. Nagpapanggap na mabait na kuya. Magpa-cute lang ako. Ibibigay mo na lahat na kay Marikit. Pare-pareho lang kayo. Ikaw din, Emilio. Hindi lang bulag ang mata. Bulag din ang puso mo, di ba? Pinaglaban ka ni Marikit. Ngunit dahil lang sa sinabi ko, sinisi mo siya. Yun ang pag-ibig mo. Ngunit, ang pinakabaho ay kayo. Alam niyo lahat ang ginawa ko. Dahil ang anak kayo sa dugo, nilabanan niyo ako. Walang pakialam sa sakit ni Marikit. Ang pag-ibig niyo ay pagdududa, pag walang pakialam at pananakit. Ang pagkamatay ni Marikit, hindi kasalanan ko. Sala niyo lahat. Ang pamilyang De La Cruz na kanyang minahal, ang nagtulak sa kanya sa bangin. Pasensya na, Marikit. Ang pinakamalaking nagpahirap sa'yo ay ako mismo. Hindi! Ang lahat ay aking kasalanan. Sinasabing protektahan ka, pero paulit-ulit kang nasaktan. Patay man ako, hindi ko mababayaran. Patay man ako, hindi ko mababayaran. Patay man ako, hindi ko mababayaran. Ang kasalanan namin ay hindi ka pinaniwalaan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Ngunit ipinapangako ko, babayaran niya ito ng libu-libong beses. Genoma Alfonso de la Cruz po ba? Tungkol sa sunog sa ampunan 4 na taon na nakalipas, napatunayan na si Stella de la Cruz ay kasangkot. Deserve mo yan. Huwag lumapit! Ako ang senyorita ng De La Cruz! Ang kuya ko ang punong pamilya! Siren ka sa mental hospital. Umpisahan sa kulungan. Wala ka ng matatakbuhan. Huwag lumapit! May dugong De La Cruz din ako! Bitbitin niyo ang baliw na babae! Tingnan niyo, itong dugong De La Cruz. Tama na ang kabaliwan mo! Nakakabaliw ka na! Ako ang anak ng De La Cruz! Mayaman na po! Iso ko siya sa pulisya ngayon mismo. Ako ang tunay na senyorita! Manalakas ang mga kuya ko! Magkamatay kayong lahat! Maligayang pagdating. Rosalinda, magpakatatag ka. Marikit. Anak ko. Ang kasalanan ko lahat. Kuya, ayos lang bang sugat mo? Sa paghihirap na naramdaman ni Marikit, walang halaga ang mga ito. Basta bumalik si Marikit, handa kong ibuwis ang buhay ko. Don? Ginang? Ano ito? Ang aking resignation. Luningning, 20 taon kang naglingkod sa pamilya de la Cruz. Bakit mo ito ginawa? Wala na ang senyorita at hindi ko na kayang manatili. Hindi ko na kayang manatili. Ang huli pong regalo ng senyorita. Ano?
Nakatakas si Stella? Ano? Nakatakas si Stella? Agad na i-block ang lahat ng dauman na paliparan. Hanapin siya kahit anong gawin. Grupo B, sa silangan! Grupo A, sumunod sa akin! Lupa, dagat at himpapawid. Lahat ay pinagubawan ng pamilya de la Cruz. Walang mapupuntahan. Ubos na ang cash ko. Agad ako mahahanap ng card. Gusto ba nila akong patayin? Oh no. Bakit ngayon pa? Gamot? Bilisan. Bilisan. Putangina! Putanginang pusa! Hindi ko pwedeng mamatay dito. Mas bata pa ako. Bakit ako pa? Dalawang taon namin inenda ang proyekto. Walang nangyari. Kuya Alfonso, huwag sumuko. Ang eksperimentong ito ay may kabuluhan. Magiging isang tanyag na siyentipiko ka. Sa oras naman tagumpay, ipangalan natin sa iyo. Gusto mo bang tawagin itong proyektong panaginip ni Marikit? Opo, nagawa ako ng malaking medalya para sa'yo. Medalya? Kailangan ko magsumika para makuha ang medalya mo. Wala ngayon, ang opisyal na pangalan ng proyekto ay Proyektong Panaginip ni Stella. Marikit, naloko kita. Hindi ko natupad ang pangako. Ang asul ng langit na yon, may mga bagong dahon na Sayang lang, walang makita. Kuya Ninyo, walang problema. Kahit hindi mo makita, ipapaniwanag ko sa iyo ang lahat na nakikita ko. Ako ang magiging mata mo. Salamat na nandito ka, Marikit. Marikit, malapit na akong makakita. Kaya huwag mo nang sabihin na magiging mata ko ang mga katarantaduhan. Binigyan ako ni Marikit ng pagkakataong makakita. Ngunit nawala ko siya. Ibinigay niya pa ang kanyang mata. Kung babalik lang si Marikit, ayaw ko nang makakita habang buhay. Panggulo, tatagpuan na ang bangkay ni Stella. Namatay siya sa atake sa puso. Okay. Anong balita kay Marikit? Wala pa rin. Ubusin na lahat. Kung buhay pa siya, balikin niyo siya. Kung siya ay gusto ko siyang makita. Opo.
Isang dulang para kay Kuya Rafael. Kailangang tapusin ito! Kuya Rafael, kumuha ako ng dula. Gusto mo bang tingnan? Kuya Rafael, malalate na tayo sa sine. Hayaan mo gumawa ng dula. Magmuni-muni ka muna. Parang multo kang buhay. Si Marikit pa ang nagtulungan sa pagsasanay. Ngunit sinira ko ang kanyang pagmamahal. Walang kwenta ako. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Kit-Kit, ako na ang magiging ina mo. Ako rin ang alagaan ka. Mahalin ka namin tulad ng tunay na anak. Magiging pamilya na tayo. Gusto mo makikante? Walang utang na loob. Walang koneksyon na tayo mula ngayon! Anong kabalbalan ang sinabi ko? Gusto ko mamatay na lang. Marikit, kasalanan ng ina. Sinasabi na mahal ka habang buhay. Pero lagi kang nasasaktan. Pasensya na, anak. Ilalagay ko ang buhay ko. Umuwi ka na, anak. Hindi. Si Marikit ay buhay. Nagalit lang at nagtago. Kailangan kong hanapin siya. Kumusta? Nakita mo na ba itong tao? Pasensya na. Nakita mo na ba siya? Hindi ko kilala. Ako ang kapatid niya. May sira ka ba sa ulo? Marikit, nasaan ka na? Pakiusap, pumalik ka na. Ang kasalanan ko, Marikit. Kuya Alfonso, pwede mo akong sunduin? Takot ako sa kulog sa labas. Huwag matakot. Ako ang mapoprotekta sa'yo. Umuwi na tayo. Walang kinakatakutan kapag nandyan si Kuya Alfonso. Kailangan kong mahanap siya at humingi ng tawag na loob kay Marikit. Marikit! Bumalik ka na. Nalaman ko na ang mali. Umiyak? Marikit? Marikit! Okay na, walang mangyayari. Umuwi na tayo. Nandito lang ako. Hindi ka na maliligaw! Kuya Rafael! Kuya Rafael ay bayani! Ako ang iyong bayani! Ano ba? Hangin lang ba? Marikit! Marikit! Pakisuyo! Bumalik ka na! Ang kasalanan ko! Marikit!
May sira ba siya? 3 buwan na nakaupo dyan. Mahilig daw ang kapatid niya sa cake ng tindahan. Kaya naghihintay siya dito. Sumuko ka na! Hindi na siya babalik. Sigurado akong babalik si Marikit. Proyektong panaginip. Hindi ba? Congratulations, Kuya Alfonso! Salamat. Ngunit Marikit, maaga pang magkalak. Kung walang makitang subjekto, di matutuloy ang proyekto. Di matutuloy ang proyekto. Huwag mag-alala. Sa 20 ko na edad, ako ang subyekto. Hindi pwede. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay mabuhay kang masaya. Ang personal na impormasyon ng subyekto ay tatanggalin. Parang nawala sa mundo. Ang proyektong panaginip ay lihim. Kapag pumasok sa kabaong, ideklara ng patay. Burahin lahat ng tala. Opo, sundin po. Taka. Marikit. Malapit na daan sa lab. Di siya dun dumadaan. Araw na dapat siyang pumasok sa kabaong, siya ay nawala. Hindi pwede. Si Marikit. Hindi pwede. Maaaring naging subject si Marikit ng proyektong panaginip. Pupunta ako ngayon sa laboratorio. Ano? Umalis! Bilisan mo pagmaneho! Pakibilisan! Don Fernando, may aksidente sa unahan. Pangulo de la Cruz, maayos ang eksperimento. Magtiwala po kayo. Sabi mo! Bilisan mo! Si Marikit ba ang subject? Siya ba ang aking kapatid? Sabihin mo! Si Marikit ba ang subject? Siya ba ang aking kapatid? Pangulo, huminon po kayo. Ang personal na impormasyon ng subject ay kailangang itago. Itago? Ang katatawanan! Hindi mo sasabihin! Papatawanan kita ng trabaho! Umuwi na po kayo. Masyado kayong galit na yon. Pakiusap. Sabihin mo sa amin ang totoo. Tumayo na po kayo. Mahal na mahal kami ni Marikit. Ngunit pinabayaan namin siya. Hindi ko hinihiling na patawarin niya ako. Isang pagkakataong magbawi. Sabihin mo lang kung nasaan siya para magkaroon ako ng pagkakataong magbawi. Isang pagkakataong magbawi. Humanin po! Dahil sa obligasyong itago, pag lumabas ang impormasyon, may legal na pananagutan. Ikaw mismo ang nagpatupad ng panuntunan na ito, Pangulo.